announcing the arrival of the Honorable Senator Robin Hood Ferdinand C. Padilla, accompanied by our Chief Public Attorney, Dr. Persida V. Rueda Acosta. Senator Robin Padilla, known as Robin Hood Ferdinand Carino Padilla, channels his passion for improving the lives of everyday Filipinos from his action hero roles into real-life advocacy. His aspiration extends beyond his Muslim community to fostering peace and unity among all Filipinos. Ladies and gentlemen, our awardee for Outstanding Senator, the Honorable Robin Hood Ferdinand C. Padilla, Senator, Republic of the Philippines. These Lady Justice Statuette and Certificate of Appreciation are given to our awardee in deep appreciation for the invaluable support and contribution made to the success of the Public Attorney's Office and the advancement of the interests of its clientele. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat, awa at pagpapala ng nag-iisang Diyos. Alam niyo po, Muslim, Kristiyano, Hudyo, yan ang lagi nating binabanggit sa isa't isa. Sa simbahan, lagi sasabihin ng ating mahal na pare, sabihin mo, peace sa iyong katabi. Ganon din po sa mga Hudyo, shalom. Sa mga Muslim, salam alaikum. Yan pong mga kataga na yan, malalim yan pag sinabing kapayapaan. Kapayapaan, tanong, meron bang kapayapaan yung ating mga kababayan? Pero bago po lahat yan, nagpapasalamat po ako sa inyo sa binigay niyo pong parangal sa akin ngayong araw na ito sapagkat wala pong pinakamatinding parangal kundi yung binibigyan ka ng mga taong nagre-representa sa taong bayan. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na minsan ako po ay naging biktima ng batas. At doon po kami naging magkakilala ni Dr. Persida Acosta. Doon po kami unang nagkita sa aking pagtira sa Muntinlupa. 3 taon ko po yan, naging address ang New Bilibid Prison. Kaya doon pa lang po, alam ko na kung gaano kaimportante ang trabaho ng PAO. Kasi po, sabi nga nila, yung mga taong makakaalam kung ano talaga yung nangyayari sa ground, doon sa grassroots. Kasi yung alam nyo, bihira, baka daw mahulog ito. Teka nga, narinig kita, boss. Superhero ako eh. Alam nyo, boss, akin yan ha. Sexual harassment yan pag may ginawa ka dyan. Ang dami pong nakakulong sa Bilibid. Madami po dyan walang aral. Hindi naiintindihan yung batas. Bigla na lang silang kinasuhan. Kaya noon po, napakadami ko nang binibigay na kaso. Noon pa lang po Basta dumating sa Bilibid, si ma'am, nakahilera na kami kasi ang dami naming ibibigay sa kanyang kaso sa Bilibid na talagang kailangan ipagtanggol ng PAO. At magmula po noon hanggang ngayon, PAO pa rin po ang tumutulong sa amin. Nasa Senado na po ako, pero nung huli, nakapagpalaya po tayo, Kayo po ang tumulong sa amin, parang isang Muslim na senior citizen. Pambira talaga itong Pilipinas talaga, ang mga batas natin. Minsan talaga, kung walang PAO talaga, kawawa ang taong bayan.
Yung Muslim ho na senior citizen, hinuli diyan sa airport, hindi pinabayaang umalis, ikinulong, dinala sa jail, pagkatapos dinala sa bilibid, isinama sa mga pusakal na kriminal dahil sa kaso na mistaken identity. Buti na lamang, nandyan ng Pau, siya po ay nakalabas na. Kaya po, sana, mga mahal kong sa Public Attorney's Office, darating po ang panahon, magre-retire si Dr. Presida. Sana, ito, hindi naman ako siguro, bahala kayo kung gusto nyo akong husganan na mumulitik ako. Bahala kayo. Pero mamumulitik ako. Kung gusto nyo talaga magkaroon ng boses, ang mga tao, kasi dalawang batas may side ng, alam nyo na, huwag natin lokohin ang mga sarili natin. Talagang dito sa Pilipinas, pag mayaman ka, medyo may lamang ka ng konti. Kaya kailangan ng mga katulad ni Dr. Acosta na isang araw maaring next year, Ma'am, ikaw ang simbolo ng empowerment ng babae. Tandaan natin yan, ha? Ikaw, aminin na natin yan, mga boys. Talagang wala tayong magagawa. Ganun talaga, equal tayo. At sa usapin talaga ng meron dapat maging senador na ipaglalaban ang karapatan ng taong bayan. Unang-una na yung mahihirap at inaapi. Ma'am Acosta. Tingnan mo, Ma'am, ha? Nung panahon na inappoint ka, yun ang unang-unang pinakita ang woman empowerment. Panahon niya ni GMA. Kilala naman natin si GMA. Di ba? Kung data ang pag-uusapan, pag data ang pinag-usapan, pinakamataas ang ekonomiya ng Pilipinas nung panahon ni GMA. Kaya ibigay natin kay GMA yon. Okay? So, pinakita ni GMA, small but terrible, ang women empowerment. So, ikaw yung kanyang nilagay dyan, at maraming gustong alisin ka dyan, pero sila ang naalis, hindi ikaw. Sila ang napalitan, ikaw hindi. So kung merong kapangyarihan sa likod niyan, hindi kapangyarihan ng tao yan, kapangyarihan ng Diyos yan. Kaya ka nandyan. Pero hindi ibig sabihin, diyan ka na lang. Hindi, totoo, ako, kasi binigyan niyo ako ng parangal. Sabi ko nga kay Ma'am, pag upo ko doon, Ma'am, alam mo, dapat ikaw ang bigyan ko ng parangal. Kasi, mga boss, naiintindihan ko yung makulong. Ilan ang tumayo dito at tumanggap ng parangal sa inyo na nakulong? Huwag tayong magbulahan. Nangulungan ako sa totoong kulungan. Bilibid. Hindi ito jail o sabihin mo na krame. Kulungan to, boss. Narinig ko ang mga hinanakit, sama ng loob, pang-aabuso sa mga mahihirap na tao. Paano kita hindi paglalaban? So, inshallah, hindi ko na po kukunin pa yung mga taga, kasi ako po yung may session din. Meron pong, gusto ko lamang po uli magpasalamat sa inyo. Gusto ko pong iparating sa bawat puso ng Tiga-Pau, ito po ang pinakamahalagang dumating sa aking parangal. Ito po. Siguro bilang artista, yung best actor. Pero sa pagiging senador at talagang ibinoto po ng taong bayan, isa po itong parangal na kailanman nasa puso ko po. Maraming salamat po sa inyo.
Sana lang po pag dumating ang panahon na tinaas ko ang kamay ni Doktora Acosta, Persida, alam mo yung Persida, parang kinuha kay Percy ba yan? Yung God ng ano. Sipin nyo, pangalan pa lang, may ibig sabihin na. So maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay.